hindi naging ordinaryong taon ng 2025. Para sa marami, ito ay isang taon na parang may unti-unting natutupad na ang mga hula. Sa iba't ibang panig ng mundo, sunod-sunod na ang gulo. Kung titignan mo ang mapa, halos wala ng ligtas na lugar. May digmaan sa Russia, may digmaan sa Israel, may karahasan sa Sudan, sa Myanmar, sa Thailand at maging sa Venezuela. Parang bawat kontinente may sariling apoy na nagliliyab. At higit sa lahat, palaging naririnig ang pinakakinatatakutan ng lahat, ang mga bulong-bulungan tungkol sa nuclear war. Pero ang nakakagulat, 2,000 taon na ang nakalipas, binalaan na tayo ni Jesus. Ayon kay Jesus, you will hear of wars and rumors of wars. Nation will rise against nation. At parang eksaktong iyon ang nangyayari ngayon. Pero may mas nakakabahalang bahagi ng kwento. Unti-unti nang dumami ang mga bansang tumalikod sa Israel. Hindi lang ito salita, kundi kitang-kita na. Nagpadala ang Israel ng ground forces sa Lebanon. Nagpalitan sila ng missile fire laban sa Iran at Yemen. May tensyon na rin sa border ng Syria. 5 magkakaibang harapan, pero iisang sentro ng tensyon, ang Jerusalem. Matagal nang may babala tungkol dito. Ayon kay Propetang Zechariah, Jerusalem will become a cup of trembling for all nations. All the nations of the earth will gather against her. At nung dumating ang September 2025, pumasok ang Israel sa Gaza. Isa itong sinaunang lupain, ang dating teritoryo ng mga Philistine sa tabing dagat. At muli, may nakasulat na tungkol dito bago pa man ito mangyari. Ayon kay Propetang Zephaniah, the sea coast shall belong to the remnant of the house of Judah. 3 hula, 3 pangyayari, lahat naganap na sa iisang taon. Pero malinaw ang isang bagay, hindi pa ito ang katapusan, hindi pa humuhupa ang mga labanan. Sa katunayan, mas umiinit pa ang sitwasyon. Nakatutok ang China sa Taiwan at muling nagiging delikado ang relasyon ng India at Pakistan. At tungkol dito may mahalagang paalala si Jesus. Ayon kay Jesus, all these are the beginning of birth pains. Hindi niya sinabing ito na ang wakas. Sinabi niyang ito pa lamang ang simula. Ang mga nakita natin sa 2025 ay parang unang paghilab pa lang. Mga unang senyales bago ang mas malalaking pangyayari. At ngayon isang tanong ang dapat pag-usapan. Kung matindi na ang nangyari noong 2025, ano naman ang mas matindi pang mangyayari ngayong 2026? At higit sa lahat, ano ang sinasabi ng Biblia na susunod na mangyayari? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Prophecy number 10. Pagsapit ng June 2025, natupad ang kinatatakutan ng marami. Ayon sa Zechariah chapter 12, may darating na sandali na hindi na kayang balewalain ng mundo ang mangyayari sa Israel. At sa taong iyon dumating ang sandaling iyon. Sabay-sabay na inilunsad ng Israel ang isang malawak at matinding opensiba laban sa Iran, laban sa Gaza at laban sa Lebanon. Pero sa pagkakataong ito, iba ang reaksyon ng mundo. Hindi na ito simpleng panunood mula sa malayo. Parang sabay-sabay na nagsabi ang mga bansa ng tama na. Sunod-sunod ang naging tugon. Kinondena ng Turkey ang aksyon. Nagmobilize ang Iran. Humingi ang United Nations ng agarang investigasyon. Pero ang pinaka nakakagulat, hindi lang ito nangyari sa mga conference room ng gobyerno. Nangyari ito sa mga kalsada. Mula London hanggang Paris hanggang New York, libu-libong tao ang lumabas at nanawagan ng sanctions laban sa Israel. Sa puntong ito malinaw na hindi na ito simpleng regional conflict. Ito ay parang buong mundo laban sa iisang bansa. At ayon sa Biblia, matagal na itong isinulat. Ayon sa sinabi ng Diyos sa Zechariah chapter 12, I will make Jerusalem a cup that sends all the surrounding peoples reeling. All the nations of the earth will be gathered against her. All who try to move her will be cut to pieces. Isang tasa na nagpapayanig sa mga bansa. Isang tasa na nagpapawala ng balanse sa mga leader. Isang tasa na sumasaktan sa sinumang pilit itong gagalawin. Yan na ang naging Israel sa 2025. Noong March 2025, inilunsad ng Israel ang Operation Power and Sword laban sa Hamas. Nasira ang isang marupok na ceasefire, isang tigil putukan na halos ilang linggo lang ang itinagal. Sa gabi ng the 18th, bumuhos ang mga bomba sa Gaza City, Khan Yunis at Rafah. Sa loob lang ng ilang araw lumagpas sa 400 ang bilang ng mga namatay na Palestinian. Kabilang ang mga babae at mga bata. Sumulong ang mga ground troops. Nasakop ang Netzarim Corridor at literal na nahati sa dalawa ang Gaza. Libu-libong gusali ang naging abo. Mga ospital ang bumagsak.
Ang buong lugar parang dinurog ng digmaan. Pagdating ng October, may bagong pag-asang sumilip. Noong the 10th, nagawa ng United States na mamagitan para sa panibagong ceasefire. Umatras ang tropa ng Israel. Pinayagang makapasok ang humanitarian aid. Sandaling huminga ang mundo. Pero saglit lang. Tumagal ito ng 9 days. Noong October 19, tuluyang nabasag ang kasunduan. Nagkaroon ng pag-atake ang Hamas sa Rafah. 2 Israeli soldiers ang napatay. Isang major na 26 years old at isang sergeant na 21 years old pa lamang. Agarang gumanti ang Israel. Malalakas na airstrikes ang inilunsad. Sa araw ding iyon, 44 na Palestinian ang namatay. Pagsapit ng kalagitnaan ng buwan, umabot na sa 97 ang patay, may 230 ang sugatan. Isinara muli ang Rafah crossing. Tumigil na naman ang humanitarian aid. Itinanggi ng Hamas ang pananagutan. Inakusahan sila ng Israel na sinira ang kasunduan. At dito na pumasok ang utos. Iniutos ni Prime Minister Netanyahu ang isang mas matinding tugon. At dito rin tuluyang nag-react ang mundo. Hindi lang sa salita, kundi sa diplomasya, sa UN resolutions ng pagkondena, at sa libu-libong taong nagpoprotesta sa London, Paris at New York. Ang nasasaksihan natin ay isang modernong uri ng siege laban sa Israel. Hindi lang ito digmaang baril at bomba. Isa itong siege na ginagawa sa pamamagitan ng media, politika at opinyon ng buong mundo. Sa 2025, nagsimula nating makita ang mga bansa na unti-unting nagkakaisa laban sa Israel. At kung ito pa lang ang simula, maaring dalhin ng 2026 ang ganap na siege na inilalarawan ng propesiya. Pero ayon sa salita ng Diyos, ang susunod na mangyayari ay isang bagay na walang kahit anong bansa ang kayang pigilan. Prophecy number 9. Noong October 13, 2025, isang pangungusap lang ang pagitan ng mundo at ng ganap na pagkawasak. Sa araw na yon, naglabas ng babala si Dmitry Medvedev, ang kanang kamay ni Vladimir Putin. Isang babalang literal na nagpahinto ng hininga sa kanluran. Ayon kay Medvedev, kung magpapadala ang United States ng Tomahawk missiles sa Ukraine, hindi namin iisipin kung nuclear ba iyon o konvensyonal. Ang magiging sagot namin ay kapantay ng antas na yon. Isang linya lang, pero sapat para manginig ang buong mundo. At sa mismong araw ding iyon, hindi lang tinanggihan ni Vladimir Putin ang peace proposal ni Donald Trump. May mas mabigat pa siyang ginawa. Iniutos niya ang pag-deploy ng kinatatakutang Areshnik missiles sa Belarus. Mga missile na handang ilunsad bago matapos ang taon. Parang may pinindot na switch. Sa loob lang ng isang linggo ng October, binuksan ng Russia ang impyerno. May 84 airstrikes, may 193 guided bombs, at higit 6,300 Shahed drones ang sabay-sabay na pinakawalan. Buong magdamag na sunog ang mga lungsod tulad ng Kyiv at Kharkiv. Mahigit 12,000 tahanan ang nawalan ng kuryente. May mga pamilyang natabunan ng guho habang natutulog, hindi na nagising. At kung titingnan ang kabuuang bilang, ito ay purong pagkatay. Humigit kumulang 46,000 Ukrainian soldiers ang namatay. Mahigit 380,000 ang sugatan. At halos 10,000 tank ang nawasak. Pero makinig kang mabuti. Ang dahilan kung bakit nagiging makahulugan sa propesiya ang lahat ng ito ay hindi lang ang digmaan mismo, kundi ang atmosfera sa paligid nito. Isang bagay na eksaktong inilarawan ni Jesus mahigit 2,000 years na ang nakalipas. Ayon kay Jesus, "And you will hear of wars and rumors of wars, for nation will rise against nation and kingdom against kingdom." Pero may isang linya rito na madalas hindi napapansin. Idinagdag ni Jesus ang salitang rumors of wars. At ito ang susi para maintindihan ang panahon natin. Ang nuclear threats ni Medvedev, ang mga missile na inilagay sa Belarus, ang walang tigil na banta sa Ukraine. Hindi pa ito ang aktwal na nuclear war, pero ito ang bulong ng digmaan. Ito ang klase ng tensyon na nagpapayanig sa mga gobyerno. Ito ang banta na nagpapakaba sa mga tao kahit walang pumuputok. At hindi lang ito sa Ukraine. Tumataas din ang tensyon sa Taiwan habang nakatutok ang China. Kung ang 2025 ay nagdala sa mundo sa gilid ng bangin sa pamamagitan ng mga banta at babala, lahat ng senyales ay nagtuturo sa 2026 bilang taon na maaring may isang tao, isang bansa na magpapasya ng gawin ang huling hakbang. Isang hakbang na kapag ginawa, wala nang atrasan. Number 8, Ezekiel 38. Noong July 2025, parang eksena sa science fiction ang mga nangyari. Pero hindi ito katang-isip. Ito ay tila eksaktong larawan ng propesiya sa Biblia.
Sumabog ang lahat noong July 28 mula sa hilagang border ng Israel. Pinakawalan ng grupong Hezbollah ang sunod-sunod na rocket attacks laban sa Israeli city ng Kiryat Shmona. Mabilis ang naging sagot ng Israel, parang kidlat. Sa loob lang ng 5 days na tigilan ng buong mundo. Hindi ito ordinaryong digmaan. Ito ay digmaang pinapagana ng artificial intelligence. Nag-deploy ang Israel ng autonomous weapons, mga sandatang kayang magdesisyon at umatake ng halos walang direktang kontrol ng tao. Buong mga neighborhood ang nabura. Mga lihim na tunnel ang winasak, mga lagusan na umaabot hanggang 10 kilometers ang haba, ang mismong mga ugat kung saan dumadaloy ang mga missile. Gumanti ang Hezbollah, hindi sa pamamagitan ng tradisyonal na hukbo, kundi sa pamamagitan ng mga suicide drone swarms. Lahat gawa gamit ang Iranian technology. Ang resulta, parang katapusan ng mundo. Bumulusok sa dilim ang Beirut, mahigit 200,000 katawang napilitang lumikas. At tuluyang gumuho ang Lebanese government. Pero dito nagiging mas nakakakilabot ang kwento. May dalawang mahalagang detalye na hindi pwedeng baliwalain. Una, ang pag-atake ay nanggaling sa hilaga. Pangalawa, pinagana ito ng Iranian technology. At dito pumapasok ang matagal ng babala ng Biblia. Mahigit 2,600 years na ang nakalipas. Isinulat ng propetang Ezekiel ang ganitong salita. Ayon kay Ezekiel, "Son of man, set your face against Gog. Behold, I am against you. Persia, Cush, and Put with them, the house of Togarma from the far north and all its troops." Mapapansin ang sobrang linaw ng detalye. Binanggit ni Ezekiel ang far north. Sa hilaga mismo ng Israel matatagpuan ang Lebanon at Syria, ang rehiyon ng sinaunang house of Togarma. Binanggit din niya ang Persia. At ngayon, alam natin kung ano ang Persia. Ito ang bansang kilala natin bilang Iran. At eksaktong Iran ang nagbigay ng drone technology na ginamit sa mga pag-ataking nagmula sa hilaga. Kaya ang nasaksihan natin noong 2025 kung saan kumilos ang Hezbollah bilang armadong proxy ng Iran sa border ng Israel ay hindi lang basta panibagong regional conflict. Ito ay ang unti-unting pagbuo ng tinatawag na Gog and Magog coalition na bubuo mismo sa harap ng ating mga mata sa totoong oras. At habang patuloy na umiinit ang tensyon ng mga bansang ito, ang entablado ay malinaw ng nakahanda para sa isang mas malawak at mas mapanganib na digmaan. Isang pagsabog na maaaring mangyari sa 2026. Number 7. Revelation 8. Noong January 2025, may mga eksenang nakita ang mga firefighters sa Los Angeles na parang galing sa bangungot. May mga sasakyang natutunaw mismo sa gitna ng kalsada. May bakal na tumutulo na parang mainit na kandila. Noong January 7, ang akala ng lahat ay isa lang itong mahangin na araw. Pero sa loob ng ilang oras, ang hangin ay naging apoy. Pinalakas ng Santa Ana winds. May bugso na lumagpas sa 60 miles per hour. Ang tatlong sunog na sabay-sabay sumiklab. Ang Palisades, ang Eaton at ang Sunset Fires. Hindi ito ordinaryong wildfire. Sobrang tindi ng init na ang apoy mismo ang gumawa ng sariling panahon. May mga flame storm na umabot hanggang 100 feet ang taas. Mga haliging apoy na tila umaakyat sa langit. Ang iniwan nito ay ganap na pagkawasak. Mahigit 150,000 acres ang natupok at naging abo. Halos 18,000 buildings ang nadurog. At higit 500,000 people ang napilitang lumikas mula sa mga lugar tulad ng Malibu. Ang pinsala ay tinatayang umabot sa $53 billion. Ito ang naitala bilang pinakamahal na natural disaster sa buong mundo sa 2025. Pero ang tunay na nakakatakot, hindi lang ang mga numero. Ito ay ang kulay ng langit. Sa gabi, ang usok at apoy ay nagpinta sa abot-tanaw ng malalim na pula. Isang pulang parang dugo. Habang walang tigil ang pagbagsak ng abo sa buong lungsod, parang ulan na walang katapusan. Kung balita lang ang babasahin mo, makikita mo ito bilang isang trahedya. Pero kung Biblia ang babasahin mo, makikita mo ang isang propesiya. Ayon sa Revelation chapter 8, nang tumunog ang unang anghel ng trumpeta, ayon sa isinulat ni Apostol John, "There came hail and fire mixed with blood, and it was hurled down on the earth. A third of the earth was burned up." Nakakapanindig balahibo ang koneksyon. Binanggit ng propesiya ang apoy at yelo na may halong dugo. At ano ang nakita sa Los Angeles? Isang langit na tila nabahiran ng dugo dahil sa apoy. At isang kakaibang phenomenon na tinatawag na dry lightning. Isang tunay na ulang apoy mula sa kalangitan. Pero may tanong na bumabalik. Bakit doon? Bakit Los Angeles? Sa loob ng maraming dekada, ang lungsod na ito ang naging pangunahing tagalabas ng mga bagay na kinokondena ng kasulatan.
hindi lang entertainment, kundi impluwensya, karahasang ginagawang normal, witchcraft at satanism na binabalot bilang family fun, isang lungsod na madalas tawaging pornography capital of the world. At para sa marami, may isang pangyayari noong 2025 na naging huling patak, ang pagpasa ng mga batas na pumapayag sa abortion hanggang sa mismong sandali ng kapanganakan. Para sa kanila, iyon ang sandaling parabang pinirmahan ng lungsod ang sarili nitong hatol. At kung ito ang dinala ng unang anghel, dapat manginig ang buong mundo sa pag-iisip kung ano ang mangyayari kapag tumunog ang ikalawa at ikatlong trumpeta sa 2026. Number 6, Isaiah 17. Ang Damascus ay hindi basta-bastang lungsod. Ito ang pinakamatandang lungsod sa mundo na tuloy-tuloy na may naninirahan. Mahigit 11,000 years na itong nakatayo. Nakayanan nito ang pagbagsak ng mga imperyo, pananakop ng mga hukbo at malalakas na lindol. Pero ayon sa Biblia, darating ang araw na kahit ang lungsod na ito ay babagsak. Isang mabigat na babala ang isinulat tungkol sa Damascus. Ayon sa propesiya sa Isaiah chapter 17, si Damascus will no longer be a city but will become a heap of ruins. Sa loob ng mahabang panahon parang imposible itong mangyari. Pero ngayon ang mga pangyayari ay unti-unting umaayon sa babalang iyon. Matapos ang pagbagsak ni Bashar al-Assad noong 2024 at ang pag-angat ng radikal na si Ahmed al-Shara, ang Syria ay naging parang isang pulbura na naghihintay lang ng mitsa at ang mitsa ay sumiklab noong July 11, 2025. Isang marahas na sagupaan ang naganap sa pagitan ng Druze at Bedouin militias. Sa loob lamang ng 4 days umabot sa 250 ang namatay. Pero ang tunay na pagbabago ng lahat ay dumating noong July 16. Sa araw na iyon tumawid ang Israel sa isang linya na matagal nitong iniiwasan. Pagod na raw sa walang katapusang kaguluhan sa hilagang border nito, hindi na dumaan ang Israel sa panibagong babala o diplomatikong pahayag. Diretso silang umatake. Isang direct airstrike ang inilunsad sa mismong puso ng Syrian capital. Tinamaan ng mga missile ang Ministry of Defense at mga lugar na malapit mismo sa Presidential Palace. Pag-isipan mo yun, hindi ito mga target sa labas ng lungsod. Hindi ito gilid o outskirts. Ito ay apoy na bumagsak sa mismong sentro ng kapangyarihan. At ayon sa isang Israeli minister, malinaw ang mensahe. Ayon sa kanya, the era of warnings is over. Sa mga nagdaang taon, ilang ulit nang umatake ang Israel sa Syria na sinasabing layuning protektahan ang populasyon ng Druze. Hindi lang yon, nagbabala rin sila na maglulunsad pa ng mas maraming strike kung hindi mapoprotektahan ang mga sibilyan. Sa puntong ito, malinaw ang direksyon ng mga pangyayari. Lahat ng palatandaan ay tila nagtuturo sa sandaling ang Damascus ay titigil na bilang isang lungsod at magiging eksakto kung ano ang sinabi ng propeta. Isang bunto ng guho. Mga gusali ng gobyerno, nagiba. Tinawag ng United Nations ang nangyari bilang isang reckless escalation. At ang isang sinaunang lungsod na sa loob ng libu-libong taon ay nakaligtas sa lahat ay ngayon unang beses na tunay na nakabitin sa bingit. Ang nasaksihan natin ay hindi pa ang ganap na katuparan ng Isaiah 17. Pero para sa marami, ito ay parang dress rehearsal. Ang Damascus ay ngayon naipit sa dalawang apoy. Isang panloob na kaguluhan na unti-unting pumupunit dito mula sa loob at isang panlabas na banta na bumabagsak mula sa kalangitan. At sa pagitan ng dalawang iyon, isang sinaunang lungsod ang unti-unting nauubos. Prophecy 5, Revelation 6. May mga video na lumabas mula sa Sudan na halos hindi kayang panoorin ng kahit sino. Mga sibilyan na napipilitang kumain ng damo, hindi dahil gusto nila, kundi dahil iyon na lang ang paraan para manatiling buhay. At dito nagsisimulang maging mas nakakakilabot ang kwento. Dahil para sa marami, ang nangyayari sa Sudan ngayon ay maaring konektado sa isa sa mga horsemen of the apocalypse na nakita ni Apostol John sa kanyang pangitain. Ilang taon nang naglalagablab ang civil war sa Sudan. Walang iniwan kundi guho, gutom at desperasyon. Ang Sudanese Armed Forces at ang Rapid Support Forces ay patuloy na naglalaban. At sa pagitan nila, ang mga ordinaryong tao ang nadudurog. Ang mga lungsod tulad ng Khartoum at Sennar ay halos hindi na makilala. Wasak ang pangunahing ospital ng Sennar, kaya libu-libong tao ang naiwan na walang kahit anong access sa medical care. At kapag tinignan mo ang mga numero, nakakapanlumo ang larawan. Mahigit 150,000 civilians ang namatay. Higit 10 million people ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. At humigit kumulang 25 million ang umaasa na lang sa kaunting food rations araw-araw para mabuhay.
Araw-araw may mga batang namamatay dahil sa malnutrisyon at ginawa na itong opisyal ng United Nations. Ito na ang pinakamatinding humanitarian crisis sa buong mundo ngayon. Pero sa lahat ng estadistikang iyan, may isang detalye na talagang nagpapalamig ng dugo. Sa Khartoum, ang kabisera ng Sudan, ang presyo ng trigo ay tumaas ng 300%. Isang simpleng tinapay, kasing halaga na ngayon ng isang buong araw na sahod. Pag-isipan mo yun, magtratrabaho ka ng maghapon para lang makabili ng isang piraso ng tinapay. At dito bumabalik ang isinulat sa Biblia mahigit 2,000 years na ang nakalipas. Ayon kay Apostol John sa Revelation chapter 6, "And I looked, and behold a black horse. He who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard a voice saying, a quart of wheat for a day's wages, a denarius." Mahalagang detalye iyon. Ang coin na binanggit sa orihinal na teksto, ang denarius, ay eksaktong katumbas ng sahod ng isang manggagawa para sa isang buong araw ng trabaho. Ang sakay ng black horse sa Revelation 6 ay ang sakay ng tagutom. At ang timbangan sa kanyang kamay ay hindi simbolo ng hustisya. Ito ay simbolo ng matinding rationing, kaunting pagkain, napakamahal na presyo. At ang presyong hinihingi, isang buong araw na trabaho para sa pagkain ng isang araw, ay eksaktong eksenang nakikita natin ngayon sa Sudan. At dito tayo napupunta sa isang mabigat na konklusyon. Kung ang black horse ay tila tumatakbo na, ibig sabihin ang iba pang horsemen ay maaaring hindi na rin kalayuan. Number 4. Timothy 3. Noong February 2025, may isang video mula sa Myanmar na kumalat online at sino mang nakapanood nito ay halos hindi makapaniwala sa nakita. Makikita ang mga sundalo na pinapaputukan, ang mga sibilyang walang armas sa gitna mismo ng isang palengke. Habang nagpapaputok, may mga naririnig na pangiinsulto. At mas nakakakilabot, may halakhakan. Hindi ito aksidente. Hindi ito maling utos. Ito ay karahasan na ginawa para aliwin ang sarili. Sa puntong ito, malinaw na ang nangyayari sa Myanmar ay hindi na lang isang civil war. Isa na itong tuluyang pagkalugmok sa kabaliwan. Ang military junta na kumukontrol lamang ng halos 20% ng bansa ay gumaganti gamit ang karahasang wala ng kahit anong bakas ng awa. Ayon sa dokumentasyon ng United Nations, may mahigit 1,000 airstrikes na ang isinagawa. Mga paaralan ang nasusunog. Mga ospital ang tinatamaan ng incendiary bombs. Higit 3 million people ang napilitang tumakas papasok sa kagubatan. Walang pagkain, walang tirahan, walang proteksyon. Pero ang tunay na bangungot ay hindi lang nanggagaling sa mga bomba. May mga ulat ng torture chambers na gumagamit ng electric shock. May gang rape na ginagamit bilang sandata ng takot. May mga pampublikong pagpatay pati sa mga bata. At may mga Buddhist temple na winawasak at ginagawang military bases. Sa ganitong antas ng kalupitan, hindi na sapat ang political analysis. Pero may isang paliwanag ang Biblia na tumatagos hanggang sa ugat ng problema. Ayon kay Apostol Paul sa 2 Timothy chapter 3, "In the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves without natural affection, unforgiving, brutal, despisers of good." May isang parirala rito na susi sa lahat, without natural affection. Ibig sabihin nito na wala ang pinakapayak na pakiramdam ng awa. Ang likas na damdaming pumipigil sa atin na saktan ng mahina. Ang instinct na nag-uutos sa atin na protektahan ng inosente. Kapag ang tao ay kaya ng tumawa habang may pinapatay sa harap niya, kapag mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa sa buhay ng isang bata, hindi na ito simpleng sigalot sa politika. Ito na ang perilous times na nakita ni Apostol Paul sa hinaharap. At kung ipinakita ng 2025 ang pagkamatay ng empathy, ang 2026 ay nagbabadya ng mas malalim pang espiritual na dilim. Number 3. Joel 2. Kung inakala mong sapat na ang nakita nating kalupitan ng tao sa digmaan sa Myanmar, may nangyari noong March 28, 2025 na nagpakita na pati ang kalikasan ay tila nakisali na rin. Noong 9:43 in the morning, habang duguan na ang bansa dahil sa civil war, biglang umalingaw-ngaw ang lupa. Isang napakalakas na lindol, 7.7 magnitude, ang tumama malapit sa Mandalay. Hindi ito simpleng pagyanig. Ito ay ganap na pagkawasak, naghiwa-hiwalay ang lupa. Ang mga makasaysayang gusali ay gumuho na parang papel at sa loob lamang ng ilang minuto, lumitaw ang mabibigat na bilang. Mahigit 45,500 people ang namatay. Halos 30,000 homes ang naging bunton ng guho at ang kabuuang pinsala ay umabot sa $12 billion. Pero ang pinaka nakakagulat, hindi ang lindol mismo, kundi ang sumunod pagkatapos.
Nang bumagsak ang mga gusali, naputol ang mga gas line at electrical cable. Ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy ay naging parang sulo. Malalaking apoy ang lumamon sa Central Market ng Mandalay. At sa loob ng maraming araw, may mga haliging itim na usok na umakyat sa langit. Kitang-kita mula sa malalayong lugar. Sobrang kapal ng usok na halos tinakpan nito ang araw sa isang bansang matagal nang nabubuhay sa dilim dahil sa digmaan. Dito tumitigil ang propesiya bilang simbolo at nagiging literal na tala ng nangyari. Mahabang panahon na ang nakalipas nang magbabala ang propetang Joel. Ayon kay Joel, I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke. Tatlong mabibigat na tanda ang binanggit niya. At sa Myanmar lahat iyon ay nangyari sa iisang araw. Una, blood, ang dugong dumanak mula sa libu-libong biktima ng lindol. Ikalawa, fire, ang apoy na hindi mapigilan na lumamon sa buong lungsod. Ikatlo, columns of smoke, makakapal na haligi ng usok sa kalangitan na nagdilim sa lahat ng bagay. Ang mga taong naipit sa pagitan ng mga bomba ng digmaan at apoy na sumisirit mula sa lupa ay walang ideya na sila ay nabubuhay mismo sa loob ng isang talata ng Biblia. Ang Myanmar sa 2025 ay naging eksaktong eksena ng mga paghatol na inilarawan ni Joel. Isa itong pagsabay-sabay ng mga sakuna, parang isang napakalakas na alarma. Isang babala na, pagsapit ng 2026, ang orasan ng propesiya ay malapit ng tumama sa hating gabi. Number 2, Luke 21. Noong March 12, 2025, biglang nagbago ang silangang baybayin ng Australia. Ang dating paraiso ay naging eksenang parang galing mismo sa Revelation. Ang dahilan, Cyclone Alfred, isang Category 4 na halimaw. Hindi lang ito nagdala ng hangin na umabot sa 140 miles per hour. Isinama nito ang dagat, isang 26 feet na pader ng tubig ang bumagsak sa baybayin. Sa loob lang ng ilang oras, ang mga kalsada ng Townsville ay naging mga ilog na 10 feet ang lalim. Sa Sydney, ang Hawkesbury River ay umangat ng 43 feet. Hinigop ang mga sasakyan, hayop at buong mga bahay. Ang pinakamatinding pagbaha sa loob ng 50 taon. Pero may isang eksena na talagang nagpanginig sa buong bansa. Sa Cairns, sobrang tindi ng baha na ang mga buwaya ay napilitang lumabas sa kanilang tirahan at lumangoy sa mismong mga residential street. Nakikita sa gitna ng mga debris. Tumigil ang buong Australia. Isang mayaman at makapangyarihang bansa ang napilitang magdeklara ng national emergency at humingi ng tulong sa New Zealand at sa United States. Pinanood ng mundo habang ang isang Western power ay literal na halos malunod. At may isang detalye na paulit-ulit binanggit ng mga survivor. Hindi raw parang tubig ang tunog ng alon, kundi tuloy-tuloy na kulog. Isang malakas, nakabibinging ugong. At eksakto yun ang salitang ginamit ni Jesus. Ayon kay Jesus sa Luke chapter 21, there will be signs on the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Dalawang bagay ang malinaw na natupad. Una, the sea and the waves roaring. Hindi ibang salita ang ginamit ng mga saksi. Talagang umungal ang dagat habang nilalamon ang baybayin. Ikalawa, distress of nations with perplexity. Isang modernong gobyerno ang nakita nating walang magawa. Nalilito at natatabunan ng galit ng kalikasan. Ang nangyari sa Cyclone Alfred ay hindi lang weather event. Ito ay ang Biblia na nagaganap sa totoong oras. At ngayon may isang tanong na hindi dapat balewalain. Kung sa 2025, isang baybayin pa lang ang umungol, ilang baybayin pa sa buong mundo ang aalingaw-ngaw sa 2026 kapag mas tumindi pa ang mga palatandaan bago ang pagbabalik ng ating hari? Number 1, Revelation 16. Noong May 22, 2025, isang tunog ng nagkikiskisang bakal sa South China Sea ang nagpaalerto sa buong mundo. Hindi ito aksidenteng banggaan. Isa itong sinadyang kilos. Isang Chinese vessel ang sadyang bumangga sa isang bangkang Pilipino sa Sandy Cay Reef. Pero hindi ito iisang insidente lang. Ang ginawa ng China ay tugon sa mga nangyari ilang araw bago yun. Sa pagitan ng April at May 2025, isinagawa ng United States at ng Pilipinas ang Operasyon Balikatan. Isang malawak na military exercise na may 14,000 troops, anti-ship missiles at joint patrols kasama ang Japan at Australia. Para sa mga military analysts, ito ay laban para sa kontrol ng karagatan. Pero para sa mga nag-aaral ng biblical prophecy, ito ay paghahanda para sa Armageddon. At dito pumapasok ang isang nakakagulat na detalye. Matagal nang inilarawan ng Biblia ang huling galaw ng mga hukbo mula sa Asya na may eksaktong linaw. Ayon sa Revelation chapter 16, ayon kay Apostol John,
The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. Pagtuunan natin ng larawan, sinasabi ng teksto na may harang na aalisin, isang ilog na matutuyo para magkaroon ng malinaw na daan ang kings from the east. Noong panahon ng Biblia, ang Euphrates River ang pisikal na hadlang na pumipigil sa mga imperyo mula sa silangan. Pero sa panahon natin, hindi na ilog ang hadlang. Ito ay ang strategic sea routes na matagal nang kontrolado ng kanluran. At eksakto yan ang ginagawa ng China ngayon sa agresibong pag-secure ng South China Sea at sa tahasang paghamon sa Western powers. Unti-unti nitong pinapatuyo ang ilog. Bilang makabagong King of the East, nililinis ng China ang sariling landas. Sinisiguro ang mga rutang kailangan para igalaw ang tropa at resources patungo sa isang mas malaking labanan. Kaya ang mga military exercise at banggaan noong 2025 ay hindi basta maliliit na sagupaan. Ito ay propesiya na nagaganap mismo sa harap natin. Ang daan ay unti-unting nagbubukas, ang ruta ay nililinis, at lahat ay inihahanda para sa paggalaw ng mga hari mula sa silangan sa 2026. Kung ang 2025 ay taon ng kaguluhan, ang 2026 ay maaaring mas malala pa. Marami ang naniniwala na maaari na tayong papasok sa pinakamadilim na 7 years sa kasaysayan ng tao, ang Great Tribulation. 7 years ng kontrol, 7 years ng pagbagsak, 7 years ng paglitaw ng Mark of the Beast. Bakit 2026? Dahil sa tinatawag ng ilan na God's Mathematics. Ayon kay Apostle Peter, with the Lord 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years are like 1 day. Ang mundo ay nilikha sa 6 days, at ang ikapito ay araw ng pahinga. Kung ia-apply ang pattern na ito sa kasaysayan, 4,000 years, 4 na araw, mula kay Adam hanggang kay Jesus. 2,000 years, 2 araw mula kay Jesus hanggang ngayon. Iyan ay 6,000 years. Ibig sabihin nasa huling minuto na tayo ng ika-6 na araw. Ang cosmic clock ay papalapit na sa pagtunog, hudyat ng pagtatapos ng panahon ng tao at pagpasok ng 7th millennium, ang kaharian ni Kristo. At halos lahat ng biblical timeline ay nagtuturo sa isang countdown na matatapos sa pagitan ng 2025 at 2030. Pero may huling piraso pa ng puzzle at may mga pangalan ito: China, Russia, Iran. Hindi nagkakaisa ang tatlong ito ng nagkataon. Binubuo nila ang isang makabagong prophetic axis, isang alyansang kinatatakutan ng mga analyst pero matagal nang isinulat ng Biblia. Binanggit ni Ezekiel ang hilaga, binanggit ng Revelation ng Kings of the East. Maraming eksperto ang naniniwala na ang 2026 ay maaaring taon ng hayagang digmaan ng alyansang ito. At kapag nangyari iyon, isa na namang propesiya ang matutupad sa totoong oras.